ready or not, here I come. So ito, sa English, may tinatawag kasing larong hide and seek di ba? Minsan, yan yung sinasabi nila, na okay, handa kayo o hindi, eto na ako, hanapin ko na kayo. Sa Tagalog naman, di ba, nagbibilang? Pagbilang kung 10, yan, nakatago na kayo. Okay, pag natapos kasi yung bilang niya, ready ka o hindi, maghahanap na siya. Okay? So, itong bagay na to, saan natin to isa pang ma-apply, kundi dun sa great event na lagi natin pinag-uusapan ngayon, dun sa pagre-ready natin. Handa ka man o hindi, darating siya. Okay? Ang alam natin, ang darating siyempre ang ating Panginoong Jesus. Kasi yun yung pangako niya, babalik siyang muli. Una siyang dumating as a baby. Siya ipinako sa krus nung siya'y lumaki. At bumalik sa langit at nangako siyang babalik siya uli. So, ang sabi ng Lord, handa ka man o hindi, here I come. Okay? So, ito pong pag-aaralan natin ngayon, libro po ito ng Revelation. Pero kung matatandaan nyo, nung nag-aaral po tayo, may tinatawag tayong book report. Kung saan, babasahin mo yung buong libro, minsan ang kakapal. Diba? Hiram ka sa library ngayon. Ang gusto ni teacher, i-summarize mo lahat siya. Diba? Lagyan mo ng mga outline para mas madali siya na-intend. Gagawin mo ng buod. So ngayon po, ang titignan lang natin sa ngayon ay ibubuod ko sa inyo. Ia-outline ko. Okay? So yung mga outline sa buong libro po ng Revelation po, ano yung mangyayari doon, iisa-isahin natin. Pero sa tulong ng Lord, sa mga darating na panahon, iisa-isahin natin siya ng mas malalim. Ngayon po, outline ko lang po siya ipepresent sa inyo. Parang nakita nyo, ano ba yung buong Revelation? Meron po ba nakabasa na rito ng book ng Revelation sa Bible? Or narinig nyo na yung book of Revelation? May ng balikat na narinig, di ba? Narinig, nabasa. Saan matatagpuan yung book of Revelation? Saan banda? Pinakahuli. Di ba? Siya yung huling libro na nasulat. Kasi ang Bible po may 66 na books. 66 po ang libro na bumubuo po sa Bible. At yung huli, yung Revelation. Andun yung pinaka-pinali, yung pinaka-mangyayari. At ito yung pinaka-importante, di ba? Pinaka-importante alam dapat ng tao. Why? Kasi sabi dyan, darating ako, handa ka man o hindi. Yung iba po, sabi, natatakot silang basahin ng Revelation kasi puro mga yung mga mangyayari sa inaharap na nakakahindik, nakakatakot. Pero alam niyo po ba, sabi po sa unang chapter ng Revelation, blessed, ibig sabihin, pinagpala ang nakakabasa daw nun. Blessed is the one who read this book. So gusto niyo ma-bless? Basahin niyo po yung libro yun. Ano pa? Sa bandang huli naman ng Revelation, ang sabi pa rin doon, blessed. Anong blessed kaya yon? Kasi yung una, blessed daw yung nagbabasa nun. At yung sa huli, blessed is the one who kept. Yung mga sumusunod naman na, after mo mabasa, susundin mo, ang tawag din sa'yo, pinagpala ka. So, yung Book of Revelation, ito is something na hindi dapat katakutan, kundi dapat mas lalo tayo mag-expose kasi ang malaman mo, yung magiging ending, napakalaking yun. Ito na yung spoiler, kumbaga. Kung sa movie, minsan ayaw natin na, huwag mo ikwento. Hindi ko pa siya napanood. Diba? Ayaw natin na ini-spoil. Yung mga anak ko, ayaw na ayaw niyan. Ako kasi mahilig akong magkwento. Mami, huwag mo kwento. Pero ito po, isang bagay na hindi ko ikwento. Yung mangyayari sa future, sa ending. Kasi marami tayong, sabi ko nga, marami po tayong choices in life na nagpagkakamali sa buhay na pwede nating maremedyohan pa. Pero itong choice na to ay napaka-importante, hindi ka pwede magkamali dito sa choice na to. Kasi ang kapalit niyan, yung eternal mo, kung saan mo siya gugugulin. So, hindi you cannot afford to make a mistake. So, meron kasing pag-aaral patungkol dito sa pagdating ng Lord. Habang kinukwento niya yung mangyayari sa mga bagay, nagtanong kasi yung disciple sa kanya. So, may dalawang tanong sa kanya, yung mga disciple, Lord, ang magiging tanda na yung pagbabalik mo? Kasi ang sabi niya, babalik akong muli. Bababa siya mula sa langit at mismong tutungtong siya rito uli-muli sa lupa at makikita siya ng lahat. Ang sabi ng disciple, Lord, ano tanda ng pagbabalik mo? At yung pangalawang tanong, kailan? Lord, kailan mangyayari yan? So, eager sila
ang mga disciple na kung kailan mangyayari to. Kasi nga, may mangyayaring catastrophe, mangyayaring mga malalaking kaguluhan, at magsisimula din naman yung pinangako ng Lord na kingdom, na kung saan yung magiging maganda uli ang earth, aayusin ng Lord ang earth. So, excited sila. Ang tanong, Lord, kailan, anong tanda at kailan? So, anong sagot ng Lord? Una, okay? So, ito na yung sinabi niya, kailan mangyayari, Lord? Pabasa nga, Kuya David, ano sabi sa Matthew? Kailan daw? Ngunit tungkol sa araw at oras na iyon ay walang nakakaalam, kahit ang mga anghel sa langit o maging ang anak man, ang Ama lamang ang nakakaalam nito. Yan. So, yung tungkol po sa araw, okay, sa oras, walang nakakaalam kung kailan siya mangyayari. Yung eksakto. Kaya po wag na tayong magpapaloko na once na may nagsabing ganitong petsa, kasi ang Bible po nagsabi, hindi po binigay kung kailan yung takdang araw at yung oras. At nalulungkot tayo na marami pa rin naniniwala na pag kami nagsabing ganitong petsa, hindi siya nawawala eh. Lagi may mga ganun na taong naloloko. At para hindi tayo maloko, kaya tayo ay nag-aaral. So sabi doon, walang nakakalam. Even si Jesus Christ, nung nasa earth siya, nung nagkatawang tao siya, hindi niya nga alam. Maaari natin tanungin, hindi ba Diyos si Jesus Christ? Ba't hindi niya alam? Okay? Alam natin, nung nagkatawang tao ang Lord, fully God din siya. Fully tao rin siya. Kasi ang Diyos, hindi pwedeng kalahating Diyos lang eh. Fully Diyos siya. But, minarapat niya na i-restrict. Kumbaga, kung ano lang yung mga kaalaman na pwede niyang malaman by that time na ibinibigay ng Father, yun lang alam niya. Kasi nung maliit siya, mababasa rin po natin, nung maliit siya, habang lumalaki siya, sabi doon, Jesus grew up in wisdom. So kung ano yung nire-reveal sa kanya ng Father, yun lang. Pero alam natin, nung mag-resurrect ang ating Panginoon, pagkatapos niyang mamatay, alam niya na lahat yung bagay na yan. Kumbaga, knowing yan. Pero nung nasa katawang lupa siya, minarapat niyang i-restrict yung mga bagay na hindi pa binigay sa kanya. Why? Kasi para sa atin din naman. May purpose siya kung ba't hindi tayo binigyan ng oras. Di ba? Pwede mo sana lang binigyan na ng oras. Di ba? Sabi nga natin, pag sinabing ang oras at araw, ano ba ang tendency nga ng tao atin? Maghahanda. Okay? Maghahanda kung kailan yung araw na yon. Magpaparelax muna. Matagal pa naman eh. Ang sabi, December 2027 pa naman eh. Matagal pa. Meron pa ako 1 taon. Di ba? Yun ang tao eh. Ang sabi ng Lord, hindi ko ibibigay kasi ang gusto niya sa mga anak niya, ready anytime. Okay? Kasi sabihin na natin, di ba? Magugulang talaga ang tao eh. Ganon tayo. Makakaisa tayo, gagawin natin eh. Yun ang tendency ng tao talaga. Pero ang gusto kasi ng Lord, yung honest tayo eh. Okay? Hindi dahil napilitan tayong andyan na kasi darating na, kundi kusang loob tayong sumusunod, hindi pa man siya dumarating. Okay? So, ayan lang ang sinabi niya sa atin. EJ, ano sabi? Kaya't maging handa kayo dahil hindi ninyo alam kung kailan darating ang inyong Panginoon. Unawain ninyo ito. Kung alam ng may-ari ng bahay kung anong oras sa gabi darating ang magnanakaw, siya'y maghahanda at hindi niya pababayaang pasukin ang kanyang bahay. Yeah. So, hindi nyo alam ang oras, ang araw, ang gusto lang ng Lord, maging handa. Okay, paano maghahanda? Alam natin yun na everyday, make it a point na ang Diyos parte ng buhay natin. Hindi lang kada Sunday natin parte. Sa trabaho, sa pag-aaral, sa loob ng bahay, marami ka mang ginagawang gawaing bahay, parte lagi ang Diyos. Diba? Nagbabasa ka ng kanyang sulat, yung kanyang Bible, at ano pa, we always pray. We even sing. Diba? Kasi gustong-gusto yan ng Lord. So, ganun ng Lord, gusto niya, tune in tayo na anytime pwede siyang bumalik. Itinulad nga siya dun sa sa pagnanakaw, di ba? Kumbaga, may nag-expect ba sa atin dito na mananakawan ako next month? Wala. Di ba? It is something na bigla na lang nangyayari at pag nangyari siya, nagugulat lahat. Kasi hindi mo siya inaasahan, yung bagay na yon, magkokos siya ng pagkagulat, pagkabigla. Ayaw ng Lord ng gano'n, na pag dumating yung mabigla tayo. Okay? Natatandaan ko po nung magkaroon na maakyat yung bahay namin, baby pa si Kate. Inayos naman namin ang mga padlock, syempre nagsasarado kami, etc. Pero nung mangyari po yung insidenteng yon, mas naging aware kami na mag-ready pa, mas lalong maghanda.
lagyan ng extra grill, palitan yung mga tornilyo. Kumbaga, yun yung something na nag-ano sa amin na, okay, ang Lord pwedeng dumating anytime nang hindi alam, kailangan mas ready tayo lagi. Kaya hindi pwedeng, parang hindi pa naman eh. Parang gano'n. No, sa mga nangyayari po ngayon, iisa-isay natin, nakasulat po yan sa Biblia. So, hindi alam ang oras at ang bilin lang sa atin, maging ready. Okay? Kailan ba siya darating? Ito, may konti siyang glimpse. Kailan ba yung panahon na yun, Eunice? Sa oras na hindi nyo inaasahan. Yan. Buong verse, anak. Kaya't lagi kayong maging handa sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi Ayan. nyo Ang pagdating niya kung kailang hindi ine-expect ng tao. Diba? Ibig sabihin, para pong kay Noah, 120 years, nagsesermon si Noah, magsisi kayo ng kasalanan nyo. Imagine niyo kung gaano katagal yun. Isang lifetime yun na napakahaba, 120 years. At ang tao, hindi siya nakikinig. Kailan dumating yung ano? Hindi nila ine-expect kung kailan darating why, hindi uso ang ulan ng panahon na yun. Kaya nung biglang umulan, sila lahat ay nagulantang. Bakit biglang umulan? Wala namang ulan eh. Hindi pa uso po sa earth nun ng ulan. So kung kailang hindi inaasahan, maayos ang buhay. Sabi po doon, ang panahon po, bago po ginunaw ang mundo sa panahon ni Noah, ang tao normal lang. Kumakain, nagtatrabaho, nag-aasawa. Kumbaga normal lang ang life. Doon dumating ang ating Panginoon. Yung delubyo doon dumating. At ang Panginoon, kung kailang hindi mo daw ine-expect, ibig sabihin, kaya sabi ng Lord, ganun ka mas lalo maging ready kasi kung kailang hindi mo inaasahan. Yun nga pong may bisitang darating bigla na hindi mo inaasahan, di ba? Taranta na tayo eh. Uy, dali, bilis, maglipit ka, nandiyan papunta sila, ano? Di ba? Ayaw natin nung ganun, yung na hindi tayo naka-ready. Yung pagkain, wala tayo nakahanda, pumunta si ganyan. So, ayaw ng Lord ng ganun. So, tayo po, maging ready kasi hindi na, ang pagdating niya, kung kailang hindi mo na-expect. Saka siya darating. What else? Ito yung bilin sa atin habang nag-aantay tayo. Okay, habang nag-aantay tayo bumalik ang ating Lord, ito po yung na-expect niya. Okay? Joel, pabasa nga. At sikapin natin mahigayat ang isa't isa sa pagmamahalan at paggawa ng kabutihan. Huwag nating pabayaan ang mga pagtitipon natin gaya ng nakaugalian na ng ilan. Sa halip, palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang araw. Yan. So, yung pagtitipon po, hindi lang dahil para lumakas lalo tayo sa spiritual, kundi kasi may pinaghahandaan tayo. Okay? At sabi rin po dyan, may mga ilan daw na nakagawian na nila na pabayaan ang pagtitipon. So, ang bilin sa atin, paano tayo maghahanda? Huwag pabayaan ang mga pagtitipon. Yung mga gathering na kung saan pag-uusapan natin kung ano yung mga mangyayari. May example? Yes. In example niya, kasi may mga ilan, may mga tao na nakagawian na pinababayaan nila, hindi sila talaga umaatin. Wala talaga sa puso yung pag-atin. Bakit tayo laging gusto ng Lord present sa fellowship? Why? Kasi mas malapit na yung mga huling araw. So once na nakikita mong lalo kang patumpik-tumpik, huwag tayong lumagay doon sa kabila na napapabayaan natin. Kasi isa po sa paghahanda yun. Ang isang taong naghahanda, nag-e-expect na babalik ang Lord, present siya lagi doon kung saan may mga pagtitipon. Okay? So bibigyan ko po kayo ng timeline since hindi natin alam kung kailan, pero ang Lord kasi nagsabi, may mga general na tanda, malalaman natin kung kailan yung pagbabalik niya. Okay? May mga tanda siyang ibinigay, may mga signs. Okay? Ang second coming po ng ating Panginoon, bababa siya rito para parusahan na ang lahat ng mga masasama, may tanda. Okay? May makikita tayo. So, ito po, yung huling bagay na hindi pa nangyayari. Ito yung inaantay natin. Ito yung timeline na tinatawag. Ito yung sunod-sunod na mangyayari ayon sa Revelation. So, ngayon po, nandito tayo sa panahon ng church age. Ibig sabihin, malaya pa po tayo nakakapag-church, nakakapag-aral. Hindi lang po tayo nag-aaral sa Pilipinas. Iba't ibang bansa, sabay-sabay, pag linggo, di ba? Usually linggo, nag-aaral. So, andito pa po tayo sa church age. Okay, yan pa po ang nadaranasan natin ngayon. Ang susunod na po kasi dyan, rapture, yung pinag-aaralan po natin.
Okay? Pagkatapos po, magkakaroon ng rapture. At yung rapture po kasi, wala kasing siyang sign. Okay? Wala po siyang sinasabing biglang didilim or biglang kukulog na malakas. Wala po. Wala pong tanda yung rapture. After ng church age, ay kukunin niya muna kasi ang kanyang mga anak. Okay? Later, pag-aaralan natin ng ano yun. Ano ba yung rapture? Ano yung mangyayari? Sino yung makakasama dyan? Saka natin pag-aaralan. So, after po ng rapture, wala na po ang mga anak ng Diyos, dadali niya po sa langit. May rewarding po kasi sa langit. Habang 7 years nahihirapan ng tao sa lupa, yung mga anak niyang na-rapture, may rewarding. Nasa Biblia po yon, ibibigay niya yung mga reward ng kanyang mga anak ayon sa kanyang ginawa. So, hindi po nasasayang ano man yung pinaggagawa natin po, pinagpapagalan natin para sa Lord. Sabi niya, ano man ang ginagawa natin para sa Lord, kahit nagpakain ka ng para sa Panginoon mo ginawa yon, nagbahagi ka ng salita, naglapit ka ng kaluluwa sa ating Panginoon, may reward. Alam niyo po bang may reward din yung excited sa pagbabalik ng Lord? O di ba, at least man lang yun, nakuha natin yung reward na yun. Ma-excite tayong babalik ng Lord. May reward po siya. Okay? So, habang nagkakaroon ng rewarding po, ang mga mananampalataya, ang mga believers sa langit, meron pong tinatawag na 7 years tribulation sa lupa. 7 taon. Ang Diyos nagtakda kung gaano lang kahaba yung tribulation. Sabi niya kasi, pag pinahaba niya pa yan, wala nang matitira. Mamamatay lahat. Ibig sabihin, may ititira pa dyan ng Lord, may buhay pa na mananatili. So, 7 years po ang kahirapan sa lupa. At after that, after nating magkaroon din ng celebration sa langit sa reward, eto na po yung tinatawag na babalik siya ulit. Second coming. Hindi lang po ang Panginoong Jesus ang babalik. Sabi doon, nakasakay siya sa white horse. Okay? Yung puti, ang sinisimbolo nun, alam natin, di ba? Kumbaga, yung kabusilakan ng ating Lord. Hindi lang po siya, kasama po tayong babalik. Nasa Revelation po yan. Nakasakay din nga daw po tayo sa, nakita ni John, nakasakay din daw tayo sa mga white horse. So, pagbabalik ng Lord, after ng kahirapan, kasama po tayo. Di ba? Ang sarap nung pakiramdam na andun tayo. Wala tayo dito sa baba. Okay? Ayaw po natin maiwan tayo dito sa baba ng 7 taon. Gusto natin sa taas. Kaya gusto natin makasama sa rapture. So, after po niyan, paparusahan ng Lord yung masama. Doon po magsisimula yung millennium king, yung millennial. Okay, ito po yung 1,000 years na kung saan babaguhin ng Lord, iaayos ng Lord, parang gagawin niyang Eden muli, itong earth, pati ang heaven, aayusin niya. Pero hindi pa niya totally magiging bago, kundi aayusin, parang i-renovate po. So 1,000 years, titira po tayo uli dyan sa earth. Dito po kasi, hindi po lahat ng tao mamamatay sa tribulation. May mabubuhay. Yung po mabubuhay dyan, na naging Kristiyano, tumanggap sa Lord, papasok po yan sa millennium. Sabi po kasi, ano naman papapili namin sa millennium? Ang papapilin po natin sa millennium, kasama tayong magre-reign, kasama tayong magja-judge, kasama tayong mamamahala. Imagine niyo ngayon yung Senado, para tayong gano'n, tayo yung nasa Senado, irurule natin itong mga taong to. Tayo yung mga nasa Congress, nasa mga school, tayo yung magtuturo, iyan po ang trabaho natin. Kaya po yung ginagawa natin para sa Lord, hindi po mawalang kaguluhan. Why? Kasi magagamit pa po natin to. At sa millennium po natin mararanasan yung walang korupsyon. Excited po ako dito sa puntong to. Ngayon po, ba't tayo ng korupsyon, ng krimen and lahat? That time po, ang Diyos ang maghahari sa loob ng 1,000 years kasama yung kanyang mga saints. So imagine nyo kung gaano kabilis ang hustisya by that time. Pag nagkamali ang tao, sabi nga ng Lord doon, talagang immediate ang parusa. Hindi na abutin ng tao, hindi pa ba yan hahatulan? Wala na pong gano'n sa panahon ng millennium. Pag-aaralan natin na mas malalim po yan, maganda pong pag-aaralan yung millennium. And then, meron pa po kasing final na rebellion. Sa millennium po kasi, sa panahon na yan, okay, si Satan po kasi wala. Ikukulong ng Lord. Pero once again, merong final battle pa. Okay, kasi papakawalan pa si Satan, magkakaroon ng final battle. At pagkatapos po nito, saka po eto na yung eternal state. Eto na yung bagong langit. Eto na yung bagong lupa. Pag binasa niyo po ang Revelation, ganyan po siya pagkakasunod-sunod. Okay? So, daanan po natin siya uli.
Sa una pong chapter ng Revelation, meron po kasing 7 church. So, tingnan natin. Since ang gusto natin, huwag maiwan. Di ba? Ayaw natin maiwan sa 7 taon sa kahirapan sa earth. Ang gusto natin makasama sa di ba? Sa rapture. Kasi walang tao na gugustuhin. Mamaya makikita nyo kung bakit ayokong maiwan sa tribulation. Pakikita ko sa inyo. So, una po, isinulat na to doon sa 7 church kasi. Kasi dito, masasalamin po natin, asan ako dyan? Baka nandyan ako. Una pong church, pag-aaralan din natin na mas malalim po yan, papasadahan ko lang po ng kapraso. Una yung Ephesus. Ito po yung church na yes, alam yung mga tamang turo, pero malamig. Ito yung cold. Ito yung nawala na yung unang pag-ibig sa ating Panginoon. Alam po natin yung experience ng una kang ma-inlove. Diba? Super kilig. Kahit ang nagpupuyatan kayo sa kakakwentuhan, wala kayong pakailam sa oras, bakit may kinikilig? Diba? Iba yung love na yun eh. Yan yung unang, yung bang konting, wala namang kwenta yung sinabi, pero tuwan-tuwa ka, yung sobrang excited ka, laging gusto mo kausap. Laging gusto mo naririnig. Nung una po tayong nakakilala sa Lord, yan po yung first experience natin. Sobrang eager tayo. Pero dumarating kasi ang time, pag hindi tayo nagbantay, lumalamig yan. At ito pong church na to, naranasan nilang paglamig. Ano sabi ng Lord? Remember, tandaan mo, di ba? Kung paano yung unang pag-ibig mo gusto ko, ganun pa rin hanggang ngayon. Kasi madalas marinig natin yan sa mga mag-asawa. Hindi na, sa tagal-tagal na namin, hindi na uso yan. Yung mga ganun, wala na masyadong sweetness. Yan. Kung sa mga tao nangyayari yan, ang Lord ayaw. Ang gusto ng Lord, kung paano mo ako mahal noon, it's the same. Mahal mo ako ngayon. So, tignan natin. Ang heart ba natin, pag-ibig natin sa Lord, it's the same o parang lumamlam? Kasi ang sabi ng Lord, ayoko niyan. Kung hindi, tatanggalin ko yung ilawan or ibig sabihin, parusa, nga abutin niyan. Smyrna. Eto naman yung mga tao o yung church na dumaranas sa matinding persecution. Kahit anong hirap ng buhay, ng mga nararanasan niya, ganun ang nangyari, sila ay nakapagtagumpay. So maaaring meron sa atin na parang laging puro trials ang nararanasan ko, hindi na natigil-tigil. Kasama din po yan, na ang Lord, siya ang magbibigay din ng justice, vindication, dyan sa atin. So, maaaring tayo yan. Puro ba trials ang dinadaan natin? Puro ba pagsubok ang dinadaanan natin? Masarap po na dumaraan tayo sa pag-uusig, sa paggawa ng kabutihan, ha? Hindi tayo dahil nababatikos kasi masama ang ginagawa. Iba po yun. Ito pong Smyrna, kaya po siya nape-persecute dahil sa paggawa po ng kabutihan. We hope, yun ang nararanasan natin. Yung Pergamos, eto naman yung church, o nagsisimba siya, pero yung mundo sa kanya, ang lakas pa ng hatak. Yung mga gawa ng mundo, nagiging okay pa rin sa kanya. Yung mga ayaw na Lord na sanang ginagawa pa natin, okay pa rin sa kanya. So, ayaw natin yan kasi ang Lord meron ding may bilin dyan. Okay? Pupok sa inya, yung mga ganyang klase ng tao. Ano pa? Thyatira. Ito naman, yung church na alam niyang masama, hinahayaan niya lang. Hindi, okay lang yan. Magpe-pray naman tayo. Sige, gawin mo lang. Ayaw ng Lord yun. Kaya nga po sabi natin, di ba, always, bago tayo matutulog, mag-pray muna tayo, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Malinis tayo lagi sa harapan. At yung Sardis, ito naman yung dead. Patay. Okay? Ibig sabihin, kahit nasa loob siya ng church, wala kang makitang pagbabago. Kumbaga, patay. Walang epekto sa kanya yung mga naririnig niya. Pag alis niya ng simbahan, ganun pa rin. Balik pa rin sa routine. Walang nagbago doon sa kanya na. Kaya sabi dyan, wake up. Okay? Yung natitira sa'yo, yung aandap-andap, mamamatay pa yan. Pag hindi ka gumising. At eto, syempre, ang gusto natin. Philadelphia. Yung faithful church. Ang gusto natin, matagpuan tayo ng Lord na tapat sa kanyang pagbabalik. At yung huli, eto yung nagsasabing kilala niya nga talaga ang Lord. Eto yung church, pero talagang hindi siya saved. Okay? Sinasabi niya lang, tanda po natin, hindi membership ang kaligtasan. Hindi member naman ako ng gantong church. Hindi po membership, kundi tamang relasyon dapat sa Lord. Napansin nyo, 7 church po yan, ilan lang yung church na maayos? 2. Ito po yung sinasabi ko sa inyo na ang Lord ang nagsabi, mas konti talaga ang maliligtas. Mas marami ang mapapahama. Okay, so maaaring nasalamin natin yung sa susunod po, mas iisa-isain po natin yung church na yan. Okay, after po ng
pagsasabi niya, winarningan niya lahat ng tao, ang kasunod pong eksena niya sa Revelation, hindi mo na makikita ang church na magra-rapture na. Ang Lord gano'n naman eh. Sa ngayon po, ang ginagawa ng Lord, patuloy na mag-warning, patuloy na magpaalala sa mga tao. Diba? Nababalik ako. Then, after ng warning na yon, comes the rapture. Kasi bakit siya babalik? Sabi sa verse 3, David, ano sabi sa verse 3? At kapag naipaghanda ko kayo ng matitiran, ako'y babalik at isasama ko kayo upang kayo'y makapiling o kung saan ako naroroon. Yan. So, ang Lord kasi, nung umakyat po siya muli sa langit after niya mabuhay, ang ginawa niya, yan ang sabi niya, maghahanda siya ng mga rooms para sa inyo. Once na naihanda na niya yon, ano gagawin niya? Babalik siya, kukunin ko kayo, iyan po yung rapture. Para kung nasan daw siya, hindi na tayo maghihiwalay sa kanya. Kaya nga sabi ko sa inyo, pagbalik niya, after ng Great Tribulation, kasama tayo eh. Kasama rin niya tayo hindi na, wala nang iwalayan kasi yun ang pangako niya. Once na kinuha ko kayo, it's forever, magkakasama na tayo. Makakapiling natin ang ating Panginoon. So, makikita po din natin dito na ang mga mara-rapture po, hindi lang po yung buhay. Diba sabi natin, pag ngayon po biglang nag-rapture, tayo po mga buhay, matik yan. Sasalubungin natin ng Lord sa alapaap. Pero bago po yun, uunahin niya kasi yung mga namatay na may kumilala sa Lord. Mauuna po sila. Sila ay sasalubong sa ating Panginoon at tayong mga buhay, didiretso sa ating Panginoon. Iyan po yung rapture. Okay? So, eto pong rapture, walang nakakaalam yan. No one knows the day nor the hour kung kailan siya mangyayari. At sabi ng Lord, kung kailan mo hindi inaasahan, doon siya mangyayari. Okay? So, yan po ang rapture. Wala po siyang sign, pwede siyang mangyari anytime. Kasi sabi ko sa inyo, nasa church age na tayo, ang kasunod na niyan, rapture na. Yun po ang kasunod niyan, rapture. Okay? Sabi nga, paano pag naiwan? May mga nakita akong libro sa Google, pagka naiwan ng tao, may libro. Parang may naghahanda talaga pagka naiwan, no? Pagka may naiwan, meron akong self-help book. Ano raw ang gagawin mo pagka naiwan ka ng rapture? If you miss the rapture, ano yung pwede mong gawin? Okay? Meron pang 15 survival. Baka naman hanapin niyo po itong libro to. Mahanap nga yung libro to para sure. Baka nasa National Bookstore. Ibig ko lang po sabihin, yung mga tao, inilalagay yan. Kasi, yun po ang katotohanan. Marami pong magugulat sa pagdating ng Lord. May iwan talaga sila. Hindi makakasama. Ang Diyos na po nagpauna nun. Hindi sila ready. Pag dumating ang Lord, sila ay maiiwan. Okay? So, meron pang guide. Pagka naiwan ka, na-left behind, may guide. Diba? So, may mga libro silang nilalabas na ganyan. Ayaw natin po yan ang danasin. Huwag natin, yan. Ang i-aim natin ay maramdaman tayo ng Lord na handa. Okay? So, sa rapture po, magkaiba po ang rapture sa second coming. So, ang rapture po, ang Lord hindi pa bababa sa earth. Hanggang sa alapaap siya. Doon kasi ang meeting place ng mga anak niya. Then, aakit siya muli sa langit kasama yung mga anak. Iba po yung second coming. Yung second coming, after nga ng 7 years natin sa heaven, kasama tayo para makikita natin paano magpaparusa ang Lord sa masasama. So yung inaantay po natin na hustisya na hindi natin makuha sa gobyerno, yung mga nakikita nating nasasalanta, napapatay ng walang kaabog-abog. Lahat po ng hustisyang yun, igagawad ng Lord minsanan. Once and for all, ibibigay niya yung justice na yan. So, wag tayo manghinawa na, Lord, parang pasama ng pasama talaga ang mundo. Yung hustisya, hindi namin nararamdaman. Ang Diyos ang magbibigay ng justice. So, yung 7 years pong tribulation, nahahati kasi siya dun sa gitna. May tinatawag tayong, di ba, sinabi ko sa inyo, magkakaroon muna ng peace. Okay? Ano ang sign, Lord, na darating ka na? May binigay ng Lord na sign, may trigger siya. Kumbaga, eto yung pinakatanda na magbibilang na lang kayo ng 3.5, babalik siya. So, magkakaroon po kasi ng kapayapaan sa buong mundo, yun ang sabi sa Bible, pero sa kalagitnaan po, kasi 7 taon yung paghihirap eh. So, sa gitna po, nung 7 taon, pagkatapos ng 3.5 years, eto po yung trigger. Yung Antichrist po, luluklok siya sa templo at magpapasamba. Lahat ng tao, pag hindi mo siya sinamba, hindi mo siya kinalala, ano gagawin?
papatayin ka. Ito na yung tatakan. Ito na yung tatatakan ka sa noo, tatatakan ka ng 666 sa ano. Ito na po yung portion na yun. Pag hindi ka nagpatatak, papatayin ka. Yun yung trigger. Once na nangyari na po yun, na nagtatatakan na, ang Antichrist po, siya na yung nagpapasamba, magbilang ka na lang ng 3.5 years, babalik ang Lord. Ang Diyos na nagsabi nun, ang bilis no, 42 months lang, para ang buong mundo, totally niyang gunawin. Ang heavens, totally niya magunaw 3.5 years lang. Sabi ko nga po sa inyo, ang COVID, halos ganun lang po ang itinagal. Nung kasagsagan po ng COVID, halos 2 to 3 years po ang tinagal ng COVID, di ba? Bago siya medyo naka-normal na tayo, na wala na yung lockdown, medyo nakakaayos ka na, nakabalik na yung iba sa trabaho, after 3.5, ganun lang po siya kabilis. Parang hindi na nga natin maalala yung tagal ng COVID, di ba? Parang ganun lang po kabilis ang Lord babalik after ng 7 years. Okay? So, nasa Daniel din po kasi yan, na magkakaroon muna ng kapayapaan para makuha niya. Then, magpapasamba ang Antichrist. Then, yung natitirang huling 3.5 years ay babalik ang Lord. Kaya sa langit po, may gagawin ng Lord for 3.5 years. Okay? Ano ang mangyayari doon sa 3.5 years? Ito po yung Great Tribulation. Ito yung mga pangyayaring wala pong kasing katulad. Once lang siya mangyayari. Okay? So, sabi natin, ang sama-sama na ng mundo, Ate Joy. Wait. Pag nangyari to, lalabas lahat ng kasamaan, lahat ng natatagong kasamaan, lalabas po lahat. So, meron po tinatawag kasing 7 seals, merong 7 trumpets, saka may 7 bowl. Okay? Iyan po ay mangyayari lahat, 3.5 years, ibabaksak lahat ng Lord dyan. So, sa mga susunod, pag-aaralan natin siya isa-isa. So, sa 7 seals, alam natin, sa pagsisimula ng tribulation po, lalabas ang Antichrist. Leader po yan, hindi po siya parang demonyong tao siya na magaling, matalino. Kaya nga ang buong mundo hahanga sa kanya kasi kaya niyang papayapain ang buong mundo. Yun yung trabaho niya. What? Ang kasunod niyan? Gera. Okay? Lalabas yung totoong kulay niya. Yung number 2, gera. Siyempre, after ng gera, alam natin ang kasunod, taggutom. Yun naman di ba? Pagka nagkagera, kasunod niyan, taggutom. Walang makain kasi sarado lahat. Tigil lahat. Sira yung mga infrastructure. So, ano pa po? 1/4 ng buong population ng mundo, ha? Sabihin natin, ilang bilyon na ang mundo ngayon? 8 billion. So, gaano ang mamamatay sa panahon na yan? Pagka binuksan yung seal, 1/4. 2 billion kaagad. Ngayon po, di ba, pag nakita natin ng COVID, ang daming namatay. Wala nang paglibingan. Dito po sa panahon na to, 2 billion kaagad, mawawipe out. Okay, what else? Martyrs, ibig sabihin, maraming papatayin. Yung mga hindi magpapatatak po, yung ayaw sumunod sa Antichrist, hindi sasamba sa Antichrist, they will be killed. Madaming martyrs, maraming papatayin sa panahon na yun. Kaya nga sabi ko sa inyo, yes, pwede pa pong maligtas ang tao by datan, pero napakahirap po. Ano pa? Earthquake. At yung earthquake na sinasabi dyan, hindi basta-basta. Pati po ang langit, umuuga, nagbabaksakan yung mga dapat bumaksak. Earthquake, nagbubukahan lahat ng dapat bumuka. Okay? At yung ikapito pong seal, pagka binuksan, magbubukas po yung 7 trumpet naman. Dire-diretso po to. Sa loob ng 7 years, wala po siyang, okay, parang COVID, napahinga tayo, di ba? Wala pong pahinga yan. Dire-diretso, kasi ang katapusan na niyan, parusa. Sa panahon po, sa trumpet po, pagka binuksan ng Lord lahat ng parusa po sa trumpet, puro 1/3 po yan. 1/3 lahat ng greens, puno, halaman, yung mga makakain, bungang kahoy, 1/3 masisira, masusunog. Ngayon nga lang, di ba, yung kakapusan ng pagkain, nararanasan natin. What more? 1/3 mawawala yung source. Ano pa? 1/3 ng dagat, magiging blood. Okay? Ibig sabihin, yung pagkuha ng mga hayop, pangingisda, pati ang pagta-travel po, 1/3 titigil. Ang susunod, ano ba ang kaibahan ng river sa sea? Sa panahon po kasi, sa pag-aaral niya, ang river po kasi, sila yung source ng pag-inom. Kailan ba po yung panahon na walang tubig? Yung pati yung sa swimming pool ginagamit? COVID po ba yun?
Eunice, nung nagtatrabaho ka sa ano, di ba, pati yung tubig sa swimming pool, kailangan kasi nawala ng source ng water. Nung tag-init yata yun or something. Kumbaga, talagang pati yung, ang hirap po ng tubig, sa panahon na to, pati po ang maiinom, mahihirapan na. Kaya mahihirapan, 1/3 kasi ng pang-inom, hindi na siya mapapakinabangan. Pero ang bait ng Lord, nagtitira pa siya ng 2/3, 2/3, 2/3, hindi pa niya wina-wipe out lahat. Then, bubuksan niya kasi, may tinatawag kasing abyss na kung saan doon ngayon po kasi, hindi lahat ng demonyo nakawala. Meron po kasi mga nakakulong. At alam natin, pag nakakulong, ano ibig sabihin? Bakit sila nakakulong kaya? Sila yung parang nasa maximum security. Di ba yung mga matitinding kriminal, nasa maximum, iba yung kulungan nila. So, alam niyo po bang darating ang panahon na ito po ay papalabasin? Ay papalabasin lahat ng mga evil sa yung papawid sa earth. Ngayon, pati yung palalabasin ng Lord. Ganon po katinding kasamaan ang mangyayari sa earth. Alam naman natin, walang iahasik yan. Kung hindi, kasamaan. Kaya dyan din po mangyayari kung saan na palalayahin sila at magkakaroon ng matinding kahirapan. Wala naman silang gagawin kung hindi pahirapan yung mga tao by that time. Okay? Ano pa po? Yung army ng ating Panginoon, ito yung tinatawag na 200, may bilang po yan, yung mga devil na papakawalan, 200 million. Wala silang gagawin para pinsalayan. Isa po sa gagawin nila, pahirapan ng tao for 5 months. May bilang po. 5 taon, pahihirapan nila ang tao. 5 buwan, pahihirapan nila ang mga tao. Ano po ang gagawin ng mga tao sa panahon na to? Hihilingin nilang mamatay na sila. Pero alam niyo gagawin ng Lord, aalisin ng Lord ang death for 5 months. Nakakita na kayo ng hirap na tao na gusto ng Lord, kunin mo na ako. Ganun po ang mangyayari sa loob ng 5 buwan, pero ang Lord, sabi doon, gugustuhin ng tao mamatay, pero aalisin ng Lord ang death. Okay, ganun yung klase ng parusa sa mga masama. At panghuli, pagka yung ikapitong tumpeta po ay hinipa na, ibubuhos na ng Lord yung last. Okay, eto po, wala nang 1/3. Buuan na mapipinsala siya. Okay, magkakaroon ng disease. Ito yung mga source. Hindi natin alam kung anong klaseng disease to na kung saan buong katawan ng tao magkakaroon ng mga kung ano-anong mga sugat. Hindi natin alam kung anong klase, pero isang klase ng salot na lilipol sa mga tao. Di ba? Hindi sila, imagine mo yung may nararamdaman, hindi ka mamatay. Okay? Para maranasan mo. Yung dagat na may natira pang 2/3 kanina, totally, hindi na siya papakinabangan. Yung river, totally, hindi na siya papakinabangan. Ano pa? Yung araw, itindi ang init. Imagine niyo yung pagkatag-init po, may bungang araw tayo. Hindi po ba, hindi ka na mapakali dun sa bungang araw mo, tapos ang init-init? Paano kung puro sugat yung katawan mo? Tapos ang tindi-tindi po ng init, walang tubig na mainom, walang makain. Yan po yung klase ng parusa na igagawad ng Lord. Then ano pa? Magdidilim. Mahirap po ba yung pakiramdam na brownout, blackout? Di ba? Imagine niyo mainit. Di ba pag blackout, wala kang gawin kundi magpaypay, ang init. Tapos punong-puno ka ng sugat. Punong-puno ka ng masakit sa katawan mo. Walang source ka ng maiinom. Okay? At napakadilim. At ang ating Lord, tutuyuin niya yung dagat, yung ilog ng Euphrates. Kasi dyan dadaan ng Lord. Kasama tayo para doon sa tinatawag na huling war. Tutuyuin ng Lord. Alam niyo po, pag pinanood niyo po sa YouTube, isa po to sa source ng tubig sa, I think, Middle East. Halos natutuyo na po yan. Ang laki na po ng ikinatuyo niyang ilog na yan. Okay? Panoorin niyo po, nasa YouTube yan. Hindi naman po yan, nasa balita po yan. At alam natin, ang susunod noon, babalik ang ating Lord. Ito na yung second coming. Pagkatapos niya igawad lahat ng parusa, babalik ang Lord para puksayin lahat ng mga hindi sumunod sa Kanya. Di ba? Andyan tayong kasama niya. Di ba? Mas gusto natin, nandito tayo sa side na to. Huwag tayo dito sa side na nasa baba. Kasi pagbalik ng Lord, yun lang ang Kanyang gagawin. Magkakaroon ng last war. So, yung sinasabi natin na World War III, we don't know kung eto na yung kung magkakaroon pa ng isang gera or eto na.
Buong mundo po ang pinag-uusapan dyan sa Battle of Armageddon. Ate Joy, lalaban ba tayo? Kasi kasama tayo ng Lord. Sa tingin niyo, lalaban po ba tayo? Kasama tayong makikipag laban doon sa mga masasama? Sa tingin niyo po? Dapat pala, marunong kayo mawas-iwas. Kailangan. Alam niyo po ba kung paano niya pupuksain yan? Di ba ngayon, ang laki ng gasto sa gera, walang tigil araw-araw, nag-uubusan sila. Pag bumalik ang Lord, sa isang salita niya lang po, mawa-wipe out. Hindi po tayo, ipawi-witness lang ng Lord yung hostisya na hinihingi ng kanyang mga anak. Sa isang salita niya, parang may apoy na lalabas sa kanyang maawa-wipe out lahat ng kalaban ng Lord. That is the last war. Okay? So, gusto natin nandun sa side ng Lord. Hindi tayo yung pinupuksa dun sa baba. Kaya ang gusto ng Lord, maging ready po tayo. At pagkatapos po niyang war na yan, kaya yung Armageddon na yan na po yung millennium. Okay? Aayusin ng Lord. Nandiyan po tayo. May mga kasama po tayo diyang buhay. Yung mga buhay na matitira po sa panahon ng tribulation, papasok po dyan yung mga Christian, yung mga tumanggap sa Lord. Iyon po yung i-rule natin. Okay? Sabi doon, imagine niyo babalik yung parang Eden sa panahon ng 1,000 years. Magkatabi na yung lion saka yung tupa, hindi na sila nagkakainan. Yung bata nga daw, di ba, makakipaglaro na sa mga mababangisan. Babalik po siya na parang Eden type. Kahit nga daw ipasok ng bata doon sa mga tawag doon sa yungib, sa lungga ng ahas, hindi siya makakagat. At ano pa, maganda ang PhilHealth sa panahon na to kasi ang buhay po ng tao matagal uli. Thousands. Di ba? Abot tayo ng 900 plus. O di ba dito ang PhilHealth, ang hirap kumubra. Ang PhilHealth ng Lord, yung health na ibibigay niya dyan, ganun na lang. Okay, ano pa po? Pagka nga daw, namatay ang tao sa panahon na yan, 100 years old, namatay yung tao, consider daw na bata pa yun. O di ba? Kasi mamamatay lang ang tao pag naparusa ng Lord. Kasi pag nagpaparusa po ang Lord sa panahon na yan. Pag hindi ka sumunod, even yung mga hindi nag-church, meron po diyan, pag-aaralan natin. Itatalaga kasi ang araw ng pagsamba sa panahon na yan. At kung hindi ikaw dadalo, ang sabi ng Lord, hindi ka pauulanan. Kumbaga, hindi ka bibiyaan, you will be killed. O buti pa nga dito, mabait pa ang Lord. Pag hindi tayo nag-church, absent tayo. Dito po, hindi pwede. May panahon ng pagsambang itatakda ang Lord at parusa ang aabutin ng hindi susunod. Magiging mahigpit ang Lord sa panahon na yan. Okay? After po ng millennium, during po pala ng millennium, si Satan po nakakulong. Lahat po ng devil, wala. Okay? Kaya walang aalalahanin, baka tutuksoy na, wala po. Pero makikita nyo, di ba, ang kasalanan, kahit wala ang devil, nasa tao talaga. After po kasi na 1,000 years, yung kinulong si Satan, papakawalan siya uli. Bakit kasi papakawalan pa? Di ba? Kasi po may mangyayari pang last rebellion, papalabasin lahat, at meron pa po kasing mga tao na magre-rebelde. Imagine niyo 1,000 years ang Diyos na naghahari, pero meron pa rin taong magre-rebelde. May tao pa rin pong sasama kay Satan para magrebelde. Tapos po na 1,000 years, i-release po siya pero saglit na lang. Okay? Pag nirelease siya, para kunin yung mga rebelde na yon kasama, anong gagawin ng Lord? Pupuksain sila. Eto na po yung final na mangyayari kay Satan. Siya po ay, lilinlangin niya pa yung mga tao. Pag pinakawalan siya, may sasama pa sa kanya, may maniniwala. Gaano kapakarami yung mga niya? Kasing dami ng buhangin, ang dami pa pong magre-rebelde, sasama kay Satan. Yun po yung sinasabi ko, ang Diyos na naghahari sa mundo by that time, 1,000 years. Yan yung kasamaan na nananalitay na malibang isuko talaga natin sa Diyos, hindi tayo makakaligtas. Ang Diyos lang pwede magano sa atin. At ano ang gagawin dito sa nagtipon-tipon na ito? Titipunin niya kasi yung mga rebelde, gusto nilang lumaban sa Diyos. A fire came down from heaven at sila ay pupuksain. Ganun lang po kabilis. At si Satan po, yung final rebellion niya, eto na po, itatapon na si Satan sa lake of fire. Okay, yung mga devils, itatapon sa lake of fire. At pagka po yan, nandun na po kasi mauuna sa lake of fire, ang false prophet, si Antichrist, una po yun, saka false prophet.
After po ng millennium, si Satan at lahat ng demonyo, final na, hindi na siya makakaalis doon. Itatapon po siya doon. Eh yung mga masasama, nasa natin, Joy? Eto na po yung paharapin ng tao. Lahat ng masasama, haharap sa Great White Throne Judgment. Lahat po ng haharap dyan sa Great White Throne, lahat po yan itatapon sa apoy ng impyerno. Okay? Meron din pong haharaping judgment ang mga nananampalataya, pag-aaralan natin yung sa susunod. At yan po, itatapon sila sa lake of fire kung saan hindi nakasulat ang pangalan mo sa aklat ng buhay, definitely sa lake of fire ka itatapon. Yan po yung pagkakasunod-sunod. Pagkatapos nila itapon, eto na po yung sinasabi sa inyo, may bagong earth, may bagong heaven na gagawin ng Lord. Diyan po tayo titira, final, at for eternal. Pang walang hanggan. Wala nang uling, Ate Joy, baka may masasama. No. Tapos na po yun. Tatapusin ng Lord yung panahon na yun. So, may sinasabing syudad, napakagandang syudad. Pag-aaralan natin yon, Jerusalem, yung city mula sa langit. Imagine niyo, yung city na yan, yung titira natin, hindi ginawa sa lupa. Nasa langit siya, nabababa sa lupa, at doon tayo titira. Kung gaano kalaki yan, kukwento ko po sa inyo sa susunod. Andiyan po yung mga rooms natin. Ate Joy, ang dami bang maliligtas? Ilang milyon? Yes, marami pa rin po maliligtas. Baka maliit na lang ang kwarto. Sukatin natin sa susunod. Kung gaano kalaki yung rooms. Kasi nagbigay ng sukat ang Lord. Di ba? Nakaka-excite po. Nagniningning na syudad. Kung yung hikaw natin, kakapraso, di ba? Hindi nga tayo makapagsuot ng diamond. Nakaranas na ba kayo magsuot nun? Parang hindi di ba? Pero yan, para siyang diamante, para siyang kristal, titiran mo lang, dadaanan mo lang. So, sino hindi may excite dyan sa bagay na yan? At pangwakas po, pag-isipan natin, nakaka-excite yung promise ng Lord, di ba? At nakakatakot naman para doon sa mga taong maiiwan. Okay? So, thoughts to ponder. Sa tingin nyo, I think may iba alam na to, ano kaya tong mga number na to? 4.6 million daw kada buwan, 150,000 araw-araw, 6,000 hourly, 106 kada minuto at 2 kada segundo. Ano yan? Ano kayo pinag-uusapan dyan? Sahod ba yan? Yan. Yan. Yung mga kukunin ng Lord. Ano kaya tong number na to? Bilang ng ano yan? Kuya Alan, bilang ng ano yan? Bilang po yan ng namamatay. Okay? Kung mahilig po kayo sa internet, meron pong website na kung saan meron pong counter doon. Sa statistics, kung gaano karaming namamatay. In-screenshot ko po siya. Panoorin niyo po itong ano ko. Nasa web po yan. Hindi po yan tumitigil ng andar, ng kabibilang. As of August 22, I think kahapon ba to? Kahapon. Okay? Pagka po binuksan niyo yung website na yan, dire-diretso po yan nagbibilang. Yan pong numero na yan, namamatay po yan. Kada kilos po na ano, may namamatay po. Okay? Ganyan po karami. Habang umaandar yan, tao po yan na namamatay. Okay? Ganun po siya karami. Kaya yan nga po yung statistic, annual, nasa 56 million po ang kinukuha ng Lord. So anong gusto kong sabihin dyan? Kada ganun po ng oras, may 2 kinukuha ang Lord. Who knows? Pag kinuha ka ng Lord, may kinukuha ang Lord, yun na yung katapusan eh. Yun na yung haharap ka ba sa langit o doon ka sa parusa. So, bukas makalawa, di ba? Maaring tayo, bilang na lang tayo. Maaring tayo kasama na dyan sa numerong yan. Pero ang importante, nakahanda ka at yung eternal mo, i-spend mo sa piling ng Lord. So, sa mga Kristiyano, hindi po nakakatakot yan. Mas nakakatakot yan doon sa mga maiiwan sa ating Lord. Okay? So, nasa ano po yan, nasa website. Kung gusto niya, ayoko naman panoorin nyo, di ba? Bantayan natin. Baka bukas makalawa, isa na ako doon sa number na yun, ah. Isa na ako sa numero. Sige po. May nagtanong sa akin, doon sa mga papa daw na lumabas, sino daw ang mag-ahari doon? Ay, yung mga ano? Oo, yung mga apo. Wala kasing sinabi sa Lord kung hindi, someone na matalino, leader. Sabihin na natin para siyang presidente kasi, na mag-rule siya sa buong mundo. Pero meron siyang false prophet. Meron siyang parang sidekick ba? Parang spiritual advisor. Pag lumabas po tong Antichrist, yung leader na to, great leader siya, meron din po siyang spiritual advisor.
Next time po, pag-aaralan natin siya ng mas malalim.